Sa ayaw at sa gusto ni Bebo, matutuloy ang kasal namin. Kaya naman ang una namin ginawa, pinuntahan na nga namin yung mga kukunin naming ninang. Kahit na malayo ang kabanatuan, sinagsag talaga namin dahil isa to sa pinakamayaman naming magiging ninang, anak syuta. Meron lang naman siyang hektaryang lupa dito sa kabanatuan. Kaya kung napapanood niyo man to, ninang, huwag ka na mag-isip sa kung anong ibibigay mo sa aming regalo. 1 hektarya lang, sapat na, anak syuta. For today's ganap nga, kung mapapansin nyo, madilim-dilim pa talaga nung umalis nga kami dito ng Bulacan. 4 AM nga nung nagbiyahe kami kasama nga ang buong barkada. At nakaramdam nga kami ng gutom, kaya nagpa-stop muna kami din sa gilid. Hindi na nga kami natulog kanina. At sabi ko nga sa biyahe na lang kami matutulog, kaya tingnan nyo naman ang aking aura. Meron pa akong ganyan sa buhok. Naglugaw na nga lang muna kami dahil nga baka makaramdam kami ng gutom mamaya para dire-diretso na lang yung tulog namin. Mula nga Bulacan hanggang sa Nueva Ecija, inabot nga ng halos 4 na oras ang biyahe namin. Sakto nga na makarating kami dito ay ginising na nga kami isa-isa at dumiretso na nga agad kami dito sa office ng aming ninang. Sobrang humble lang ninang ko na yan. Talaga hindi siya madam pumorma at ayaw niya nagpapakita sa camera. Isang rason din kung bakit nga nandito kami. Hindi lang para imbitahin siya sa kasal namin, kung hindi para pumirma dahil nakabili nga kami sa kanya ng lupa. Matapos na nga ang pirmahan, pinalabas na nga niya kami at kami nga ay kakain daw muna. Alam niyo ba kung bakit napakarami ding stock ng mga pagkain dito sa kanila? Dahil every Saturday, nagpapakain nga sila ng libre. Kahit sino nga pumasok dito sa bahay nila, pinapakain talaga nila. Yan din talagang isa sa rason kung bakit gustong-gusto ko napupunta dito dahil napakaraming pagkain. Hindi ko alam kung natatandaan nyo pa na meron nga kami nabiling lupa dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Medyo may kalakihan yung lupa na nabili namin dito compare nga dun sa Bugay Park. Sa sobrang kabisihan nga namin dalawa ni Bebo, nag-iba na nga yung value ng lupa na ininvest namin. Nga 2 years ago yun nung nabili namin yung lupa na yun at bata-bata pa talaga kaming dalawa ni Bebo at wala pa sa isip namin ng magpakasal. Makakain nga kami, lumibot na nga kami dito sa bagong nabilingan lupa ni Nina. To yung literal na kung ano yung nakikita nyo, sa kanya talaga. Sobrang ganda ng location nito guys, as in para ka nasa paraiso dahil tanaw na tanaw mo ang Sierra Madre. Nasa 350 hectares nga ang pagmay-ari na lupa nitong si Nina. O diba? Parang hindi mo kakantahan na Ninang 1 hektarya lang sa kasal namin. Iba't ibang mga puno na nga din yung nakatanim dito at ang pinaka nakakatuwa pa, nagpagawa nga si Ninang ng rest house para sa mga bibili ng lupa dito. Sobrang laki ng bahay na yan guys, pero hindi silang titira dyan. Gagawin lang talaga nila yung rest house para sa mga gustong magstay dito ng libre. Papalibutan nga to ng mga naglalakihang mangga at actually, magpapalagay pa siya dyan ng pool at jacuzzi. Libre nga lang namin yan pwedeng gamitin at kami nga ay nakabili ng lupa sa kanya. Sa mga susunod na linggo, panigurado dito kami mag-i-stay. Unang kita ko nga dito sa bahay na to, akala ko dito sila titira dahil napakaganda nga ng tanawin. Nga sa libreng bahay, meron din sila naglalakihang fish pond dito na pwede nyo rin gamitin at pwede nyo kainin kung anong mahuhuli nyo. Kaya naman nagdire-diretso na kaming lahat dito at kami ay mamuyimingwit. Sabi no, sobrang laki ng lupain ni Nina. Kung kami nga dalawa ni Bebo, nag-uusap kami habang nandito kami sa fish pond. Sabi ko sa kanya, paano kaya kung kami ang nagmamay-ari ng 350 hectares? Hindi, pag nag-away kami, ang sasabihin ko sa kanya, ayaw kitang makita, doon ka muna sa hectares number 82. Sobrang laki. Kahit isang araw kami magtaguan ni Bebo, hindi niya ako makikita. Pero ang masisigurado namin, kung meron kaming ganyan, karaming hektarya lupa, hindi talaga mag-aaway-away yung mga anak namin. At anak syuta, kahit mag-anak sila ng 42 pieces, may tigi-tigi sa paring hektarya. Mabalik naman tayo dito sa pamimingwit namin nila Bebo. Kadakap nga kami ng mga malalaki at maliliit na tilapia. At nga sa tilapia, nakahuli rin kami ng mga hito. Medyo mahirap lang manghuli ngayon dahil kasagsagan nga ng init ang panguhuli namin. Pero ganun pa man, sayang na sayang din yung mga mahuhuli namin dahil pwede daw namin iuwi. Matapos nga kami mamingwit, nagkaayaan na rin kami na bumalik nga doon sa mismong bahay nila Nina. Natawa nga ako dahil pagpasok ulit namin dito, meron nga mga nakahain ng mga malalaking manok. Diyos ko, hindi pa man humihilab yung kinain namin kanina, meron na namang pagkain. Nyo guys, yung tipo kasi ni Ninang, kahit napakarami nilang kayamanan, napaka-humble pa rin ang mga itsura nila, as in hindi sila nagdadamit ng mga pangmayaman. Diyos ko, kaming dalawa ni Bebo, wala na kay nga pangan, nakapangmadam pa ako. Tapos nga kaming kumain, pinadiretso
dumiretso na nga kami niya dito sa may office. Tapos na rin kasi yung lupa namin at kami nga ay nakapirma na para nga sa title ng lupa namin. Paalam na nga sana kaming umuwi pero binigyan niya pa kami ng pangkabuhayan package. Brand generous talaga nila guys. Kahit hindi nila kakilala or hindi nila nakakasama. Basta binisita sila, nagbibigay sila ng ganyan. Kaya naman talaga napaaga ang aming Christmas party. Ang tuwa nga sila dahil bawat isa sa amin ay pinagbibigyan nga ng grocery package. May kasama pang abiyas. At kaming dalawa nga ni Bebo, nakakayaman tanggapin. Pero syempre, sayang din. Interested din kayo bumili ng lupa dito sa Cabanatuan? I-message nyo lang ako, sasabihin ko sa inyo kung paano. Naksyuta! lang naman, salamat! Nakita, ito yung nilalaro ko, ang PH Fairy na talaga naman napakalaking manalo. Dami kayong larong pwedeng pagpilian dito pero kadalasan talaga na nilalaro ko itong Super Ace dahil ang laki lagi ng tama. Kaya nga nito, biglang pumuputok na lang ng 4,800 at hanggang 20,000 pa. Dali lang to laruin kaya pag gusto nyo, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.